Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang napakagandang salita kanina sa ating Sunday School. Salamat sa mga awitan na talagang ramdam natin ang presensya ng Panginoon. Napaka-sarap po. Talagang yung pawis ko ay sarap sa pakiramdam na nawala na yung panghihina ng aking paa. Hindi na ulit tumalon na medyo malapit-lapit. Gumaling na. Salamat sa Panginoon. Tunay niya ang Diyos ay nagpapagaling. Tayo po muna ay manalangin. Father God, maraming salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal sa mga anak mo narito, Panginoon. Salamat sa magandang panahon, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kami iningatan, na nakarating sa lugar ng ligtas ng bawat sa Ama. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan, maunawaan namin yung salita sa umaga nito, Father God. Salamat po, mapagpalain mo, Panginoon, yung mga salita sa umaga nito. At ako binalingkod mo, Panginoon, turuan mo ako, Panginoon, at maibahagi lang ayon sa iyong kalooban naman. Salamat po, Father God, sa lahat-lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord, at welcome sa bawat isa. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay huwag kang umasa sa tao, sa Diyos ka umasa. Salamat sa Panginoon. Talagang sino gusto umasa sa Diyos? Amen. Mas masarap umasa sa Panginoon kasi ang Panginoon ay hindi nauubusan, ang tao ay nauubusan at nagkukulang pa. Salamat sa salita ng Panginoon. So, kung ating po mapapansin nung panahon na sila Josue ay nagtiwala sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, tumawid kayo sa ilog Jordan. Kasi ang Jericho, yun yung kauna-unahang lungsod na kanilang sinakop. At kung sila'y tumawid doon, nagkataon na malaki yung tubig. Malaki yung tubig doon tayo na yun. Kaya sabi ng Panginoon, paunahin mo yung mga pare. Paunahin mo yung kabanatipan, papasan mo sa kanila. At kung sila'y umapa, kahit malaki yung tubig, biglang natuyo yung ilog Jordan. Humarang, tumaas ang tubig dito at yung pababa ay tuloy-tuloy ang agos hanggang sa natuyo. At yun po ay nakita ng kanilang mga kalaban. Nakita yung siguro ng mga tao sa Jericho o mga hari ng Jericho at nakita nila ang nangyari yun. Kaya sabi nila, anong klaseng Diyos meron ang mga taong ito? At kaya nilang tumawid, samantalang yung mga taga-Jericho, hindi sila kaya tumawid kasi malaki yung tubig at hindi nila kaya tumawid. Kaya nung makita nila, anong klaseng Diyos meron ang mga taong ito? Kaya sila ay natakot. Kaya nung time mo sila ay pumunta na, nandun na sila sa lugar ng Jericho, nung sila ay nagmamarching at sila ay umiikot at nananalangin, wala ni isang taong lumalabas para sila ay, bakit narito kayo? Bakit kayo ay umiikot sa aming lungsod? Bakit kayo ay narito? Anong ginagawa niyo rito? Wala ni isang nakialam sa kanila kasi nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtawid pa lang nila sa ilog, ipinakita na ng Panginoon, binigyan ng Panginoon ng takot ang lahat ng kalaban nila na time na yon. Nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi, anong klaseng Diyos na yung meron ng mga tao ito? Hindi pa nagawa ng kahit sinong Diyos ang nangyari yun. Kaya silang lahat ay kinabahan. At ang sabi ng Panginoon, Josue, huwag kang magdala ng mga sandata. Huwag kang magdala ng mga taba o anong klase mga sandata ang gagamitin mo. Umikot kayo sa lungsod ng 7 ikot. Manalangin kayo, ang paunahin nyo yung pang-awit. Kaya kanina, tumutulo ang aking luha habang ako'y tumatalo nagpupuri sa Panginoon. Dahil ang isa pong awitin, ang isa pong awit, pwede pong magbabagsak ng lahat ng mga espiritu na pwedeng makalaban natin. Ibabagsak ng mga awitin at magtatagumpay tayo. Sa pag-awit pa lang, pwede natin makanggar ang isang lungsod at bumagsak ang mga wall para tayo makapasok sa lupang pangako ng Panginoon. Kaya po napakasarap pag tayo umaawit, ito po ay nagbibigay lakas sa atin, nagbibigay ng presensya ng Panginoon at ating pong nararamdaman. Pag ninamnam mo yung awit, pag ninamnam mo yung mga lyrics ng awit, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon at parang naroon ka sa lugar ng Jericho nagmamarching, biglang bumagsak ang pader at napasok mo yung lugar na kung saan ibinangako ng Diyos sa iyo. Napakalaki po ng takot nila at time sa mga Israelita. At nung makangga nila ang Jericho,
Buong lugar ng mga nasasakop sa lugar na yun na nakabalita ng nangyari, lahat sila ay natakot at kinabahan sa mga Israelita dahil alam nila ang Diyos ay kasama nila. Kaya nung time na yun, hindi pa man nila pinapasok yung lugar na ibang lugar ng mga bayan, natatakot na sa kanila. Kasi mayroon silang Diyos na makapangyarihan na kayang gawin ang lahat ng bagay. Kaya sa Diyos po tayo umasa. Huwag tayong umasa sa tao. Sabi ko nga, ang tao bumibigay na, ang Diyos may ibibigay pa. Ang tao nawawalan, ang tao nauubusan, ang Diyos hindi nauubusan. Kahit nga yung ilog dyan sa Caloocan dito, nauubusan eh. Nawawala yung tubig, kahit anong lakas ng bukat, nauubusan, kahit malalaking mga establishmento, kahit mga pabrika o company, matataas na company, matataas ang kalidad, sikat, pero bumabagsak at nababangkra. Nauubusan, nawawalan. Tanging Diyos lamang po, ang masasabi ko ngayon sa inyo ngayong umaga, ang Diyos lang po ang hindi nauubusan kailanman. Ang lahat ay pwedeng maubusan, maging ang lakas, maging anumang pangako ng tao sa iyo, pwede itong mapako at pwedeng hindi magawa. Maging ang pangako sa iyo isang taong mabuti, isang taong banal, pero hindi mo rin ito pwedeng panghawakan kasi pwede rin siyang manghina at mawala at hindi magawa ang kanyang pangako para sa iyo. Pero ang Diyos po, pag siya ang nangako, ito po ay hindi, kumbaga ang Diyos ay kailan may hindi nauubusan. Kaya sa ating buhay, sana po sa ating lahat, magtiwala tayo sa Diyos. Sabi ko nga, huwag kang magtiwala, huwag kang umasa sa gate, umasa ka sa giver. Kasi yun po hindi nauubusan. Ang Panginoon po hindi nauubusan kailanman. Kaya napakasarap pag tayo ay nasa Panginoon na mayroon tayong pagtitiwala. Marami po mga verse mababasa natin at kung sa mga kasaysayan natin pong mababasa, alam natin kung paano pinagpala ng Panginoon ang lahat na nagtiwala sa Kanya. Kaya napakaganda ng mensahe kanina ni Paul. Talagang amin mga gift sila para sa pag-mensahe. At ang sabi po sa Filipos chapter 4 verse 19, sabi po dyan, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po mauubos. Pero ang sabi dyan, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Panginoong Hesus lang po ang siyang pwedeng maging daan natin sa lahat ng tagumpay, sa lahat ng ating gusto, sa lahat ng ating pangailangan. Ang Panginoong Hesus lang po ang ating daan. Amen. Sabi nga siya ang daan ng katotohanan at ng buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya siya lang po ang daan. Pag nasa iyo ang Panginoong Hesus, nasa iyo na yung lahat. Huwag ka na mag-alala sa mga bagay na pangailangan mo, basta't magtiwala ka lang sa Panginoon. Paano pa tayo magtitiwala sa Diyos? Paano naman Panginoon, nananalangin ako, wala akong trabaho. Paano kung nagdanas ka, halimbawa, nalugi ka sa negosyo mo, natanggal ka sa trabaho, wala kang kinikita. Baga, nagkaroon ka pa ng karamdaman, nagkaroon ka ng sakit, wala kang trabaho, natanggal ka sa trabaho, nalugi ka sa negosyo mo, ang dami mong pinagdaanan. Ang dami mong mga bagay na pinagdaanan na parang hindi mo halos malagpasan. Paano? Lord, paano ko ito gagawin? Isa lang ang sinasabi ng Diyos sa inyo ngayong umaga. Move forward. Magpatuloy ka sa Panginoon. Ano mo yung pinagdaanan mo? Napakayaman ng Diyos natin. At napakadakila ng kanyang pagmamahal sa atin. Pag tayo po'y nagpapatuloy, ginagawa natin yung gustong ipagawa ng Panginoong Hesus sa atin, siya po ay tutulong sa atin. Ang sabi ng Panginoon, unahin natin siya.
At ang lahat ng bagay na kailangan mong ibibigay ng Panginoon. Hindi talaga nagkukulang ang Diyos. At ito po ay talagang aming napatunayan. Ilang years na ako ay hindi na ako nag-business. Halos magti 3 years na. Pero mas pahinga ako. At hindi na uubusan ng pera ang wallet ko. Amen. Hindi naman gaano kalakihan, pero talagang meron kong mga panggasgas lang, pang kain-kain, meron. Sabi ko nga, mag-ano na ako magagawa na ako ng GCash. Kasi kahapon may tumawag, paano ko padadala sa iyo yung may gusto akong ibigay sa iyo? Ako, wala akong GCash, i-phone shop mo na lang. Hanggang hindi ko pa kinukuha eh. So, sabi ko maglalagay na ako ng GCash para yung gusto magbigay, pwede makabigay. Alam po ninyo, kahit na naroon sa ibang bansa, kahit na kung nasa ang lugar yung mga tao yun, pag hinipo ng Diyos para pagpalain ka, padadalhan ka. Pag sa Diyos ka umasa, pero pag sa tao ka umasa, hindi po yan mangyayari. Pero pag sa Diyos ka umasa, piling gamitin ng Panginoon kahit sino. Naalala ko tuloy yung kwento nung kasama ko nung punta kami ng Ilnido na nag-drone kami ng lupa. Mayroong isang lola raw na nanalangin. Sabi ng lola, Panginoon, bigyan mo ako ng maraming grocery kasi wala na akong pera. Ibinigay ko na sa church yung pera ko. Ay nakinig ngayon ng isang tao na masama ang kaisipan. Baga debe. Sabi, namili siya. Sabi niya ron sa riders, dalhin mo ito ron sa matandang yun. Sabi niya, at sabihin mo, hindi ang Diyos ang nagbigay sa ito. Si Satanas, pilit mo ang nagbigay ito sa kanya. Pagdating niya ron, salamat sa Panginoon. Sabi ng matanda, tinugon niya ang aking pangailangan. Sabi ng riders, pinapasabi lang po ng nagpapabigay. Hindi po ang Diyos ang nagbigay niyan. Si Satanas ang nagbigay niyan. Sabi ng matanda, salamat Panginoon! Kahit ang demonyo, ginagamit mo para pagpalain mo ang iyong mga anak. Hindi po pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit sino ka pa, pwede kang gamitin ng Panginoon para pagpalain ang kanyang mga anak. Mayroon pong kapangyarihan ng Diyos na hindi mo kayang, kumbaga, hindi kayang pigilan ng kahit sino pa man. Naalala ko yung kwento ng isang pastor doon sa Maynara. Mayroon itong isang tao raw na kinatatakutan sa kanilang lugar. Baga siguro, pasaguliro. Pero isang araw yung kanilang kabataan ay inaway ng mga tambay. Sinaktan. Namagitan nitong tao ito. Pumagit na sa away. Ang sabi niya, simula ngayon, pag ginalaw niyo yung mga kabataan ni Pastor Jan, ako ang makakalaban. Simula na hindi na ginalaw ng kanilang mga kabataan. Anong klaseng kapangyarihan mayroon ng Diyos? Na ang lahat ay kaya niyang gawin, na ang lahat ay kaya niyang ibigay sa kanyang mga anak. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya nga sabi ko, kung mayroon kayong pagtitiwalaan, ang Diyos po ang pagtiwalaan niyo. Hindi ang tao. Ang Diyos kailanman hindi mauubusan. Ang Diyos kailanman hindi magkukulang. Ang Diyos kailanman ay hindi mamamatay. Ang tao po ay may hangganan lang ang buhay. Kaya sa Diyos lang po tayo umapit. Sa Diyos tayo, kumbaga, ang Diyos ang ating kapitan. Simula nang ako ay magtiwala sa Panginoon, lalo po ako pinagbibigyan ng Panginoon ng aking pangailangan. Hindi po talaga. Kaya ako umisan na iyak ako. Dahil sa kulang, sabi ko, Panginoon, kulang pa yung ginagawa ko, kumbaga, sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa akin. Nagugulat lang ako na hindi ka pa nagsasalita. Pag alam ng Panginoon na walang laman yung wallet mo, nagbibigay ang Diyos. Sabi ko nga, Panginoon, kung noon pa lang na bata pa ako, alam ko na ganito pala. Dapat talaga dito tayo nakabase sa kanyang salita. Maranasan mo talaga yung himala na gusto mong maranasan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos.
Kailanman po hindi nauubusan ng Panginoon. Yung sipon ko para na rin rin nauubusan. Salamat sa Panginoon. Napakasarap po pakinggan ang kanyang salita. Ang sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kapangyarihan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Panginoong Jesus po ang ating kumbaga siya yung ating magtatagaan sa Panginoon at talagang lahat ng tingin natin sa pangalan ng Panginoong Jesus ibibigay po niya ng Ama sa atin. Kaya ang sarap humingi sa Panginoon. Kaya po ako masipag ako manalangin. Kasi gabi-gabi, sabi ko, Panginoon, na-miss na ako sa Lord. Kasi gabi-gabi pag nananalangin kami, yung huling pananalangin ko, ang binabagay ko, Panginoon, lahat ng narito sa loob ng templo mo ngayon bukas ng umaga, pagkalooban mo ng pagpapala. Araw-araw talaga nakakatanggap ako. Madalang yung araw na wala. Minsan 1,000, minsan 500, minsan 2,000. Sabi ko kung titingnan ko yung natatanggap ko sa araw-araw, sobra pa sa sweldo. Kung akin lang iisipin. Hindi ganun kalaki. Pag ikaw ay nagtatrabaho, mga 20,000, 30,000 ang sweldo. Pero sa akin, minsan, humihigit doon ang tinatanggap ko ay binibigay ng Panginoon. Kaya dinagdagan ko yung prayer ko, 6 to 8 ako. Para mas medyo lamang-lamang naman yung akin. Hindi. Ako, sa totoo lang po, doon ako kumukuha ng lahat ng aking pangailangan sa aking pananalangin. At ibinibigay ng Diyos. At napakaraming plano ang Panginoon. Kaya sabi ko, hindi mauubusan ng Panginoon. Kaya sino man sa inyo ang gustong magkamit ng mga pagpapala na gusto mong maranasan sa buhay mo, sa Diyos ka umasa. Huwag sa tao. Pag sa Diyos ka umasa, manalangin ka. Pag nananalangin ka, kasi talagang may hinihipo ang Panginoon. Sabi ko nga, ngayon pag nananalangin ako, hindi ko na nilalaksan. Kahit may pira yung katabi ko, hindi ko na pinaparinig sa Kanya. Ako na lang, nananalangin para sa akin. Para hindi niya alam kung magkano tinanggap ko. Salamat sa Panginoon. Talagang, hindi nagkukulang ang Diyos. No? Kasi minsan may nakabantay eh. Mas malaki yung tithes na ibibigay mo doon. Kaya, salamat sa Panginoon na hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang mga anak. At alam mo po yung sikreto na para ang lahat padating sa kapirahan ay ating pong maranasan. Ito po ang sikreto ng Panginoon. Sabi po sa Malakay 3:10, kasi sabi ni Pastor, diretso ko na ang giving. Kaya sinama ko na tuloy. Ang sabi ko sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Yan po ang sabi ng Panginoon. Sabi ko nga, pag ipinamuhay natin ang salita ng Panginoon, pag ginawa natin ito, mangyayari po ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Mangyayari po talaga yan. Nung nakaraan, yung pera ko ay 1,000. Sabi ko kasi may lakad niya ako. Mag-birthday yung tatay ko. Pupunta ako ng tatay. Wala akong pera. Hindi yung pera ko 1,000, ibinigay ko. Nung mga 3 days o 4 days, may nagbigay sa akin ng 10K. O di, nakapunta akong Ilito, nakapagpatron ako ng punta ako ng Thailand, birthday ng tatay ko, nakabiyahe ako. Kaya kung gusto mo ng 20,000 bukas, magbigay ka na agad ngayon. Sino gusto? Ang Panginoon po ang magbibigay. Naalala ko tuloy yung nag-challenge dun sa amin. Yung naikwento ko na ito noon. Ang pera ko ay 50 pesos.
Natatakot akong maglakad kasi 3 yung mga anak ko. Noong una may pera para 20 at saka 10 buo yung papel. Inanon ko, sinilip-silip ko kung nasaan yung 10 piso. Yun lang ang kinuha ko at patago kong inilagay sa basket. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa akin, anak, ibigay mo na yung 50. Ang pastora namin noon si Alinchi. Pag labas ko sa ganyan, sabi niya yun, bakit ang hawak niyang pera, 2, isang 100, isang 500. Bakit kanina gusto ko ibigay sa iyo 500, ngayon 100 na lang. Inabot niya sa akin 100. Sabi ko, sayang. Kung nakinig lang ako sa iyo, 500 sana ang pera ko paglabas. 100 lang yung naging pera ko. Kaya po alam niyo, pagdating sa pagpapala, sa atin po ito sinusukat ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, hindi yung laki ng ating ibinigay, kundi yung puso natin. Kaya, kasi yun lang yung nasa puso ko, yun lang talaga yung 10 lang. Yun lang talaga gusto ko kasi iniisip ko yung pamasahe nga namin. Hindi ako nagtiwala sa Panginoon, di ba? Umasa ako sa aking sarili, kaya 100 lang inatanggap ko. Pag sa Panginoon ka po umasa. Isang araw ako ay namasada sa Taytay. Nanghiram ako wala akong sidecar na tayo, nanghiram ako sa pinsan ko. Sabi ni Pastora, may bayaran tayo sa asa. Ayaw ko kung naalala niyo yung mga asa-asa na yan. Ako, mamasada muna ako. Isang biyahe pa lang ako, pinagpalit sa akin papuntang ospital. Habang ako'y nananakbo, may tumapal na 500 doon sa salamin ng aking tricycle. Kinuha ko. Sabi ng pasahero ko, kuya, hindi na kami masabi. 500 niya yung lumipad sa mo. Ako, sige. Dala ko sila sa ospital, sa unang-unahan lang yung bahay ng pinsan ko. Pinarada ko na minsan, hindi na ako mamamasada. Bakit minsan? Basta uwi na ako. Uwi na ako, iniwan ko na yung sasakyan sa kanya. Sabi ko, may pangulog na, bakit mamamasada ako? Salamat sa Panginoon. Talaga kung pag tayo ay umasa sa Panginoon, marami po mga pagkakataon na minsan akala mo, hindi tutugunan ng Diyos. Pero pag umasa ka sa Kanya, pagtiwala ka sa Kanya, ibibigay ng Panginoon. Yung nangyari sa akin kay Paul, mag-i-exam siya noon. Kailangan niya ay pera, siyempre. Sa 15K kailangan niya. Nag-testimony na ako na sa ganung araw, ay makukuha ko yung pera. Aba, alas 4 na, wala pa. 4:30. Pinakausap ako pero hindi ko siya kilala. Nung nasabi ko sa kanya yung aking pangailangan, kaya naghiwalay na kami. Nung malayo na tumawag sa akin, pwede bang sumunod ka rito? Sumunod ako sa kanya, nag-uulan-ulan. Inabot niya sa akin yung pera, sabi niya, kailangan mo ito, alam ko. Inabot niya sa akin yung 20. Kailangan ko 15 lang. 4:30, quarter to 5, ang aking testimony, 5, magkakaroon ako ng pera. Quarter to 5, nagkapira ako ng 20K at hindi ko naman kilala yung tao niya. Hindi ko siya kilala. Alam ko, taga Bicol siya, kasi sabi niya, Bicolano raw siya. Pero paano magtitiwala yung tao hindi mo kilala kung hindi hinipo ng Diyos? Hindi mangyayari yun kung hindi hinipo ng Panginoon at nakapasa si Paul. Nakapasa siya. So, ang lahat po ng ating pangailangan, ang lahat po ng ating mga piling gustong mangyari sa ating buhay, sa Diyos po tayo umasa. At ito pong Malakay 3:10, ito po yung ating susi. Napakahalaga po nito sa ating buhay. Pag ito po ay ating sinunod, ibibigay ng Diyos talaga yung kailangan natin. Ibibigay yan ng Panginoon. Maniwala kayo sa salita ng Panginoon. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos kahit kailan. Hindi po yan magkakamali at hindi yan sasablay. Sabi ko nga, ang tao sumasablay, pero ang salita ng Diyos, hindi po yan sasablay kahit kailan. Amen. Pag ito po ang ating pinanghawakan, pag ito po ang ating nilagay sa puso't isipan natin, na sa Diyos tayo umasa, sigurado ko, napakalaking pag-asa ang ibigay ng Diyos sa atin. Ang sarap mamuhay pag sa Panginoon ka umaasa. Alam mo kung bakit? Kasi pag wala, okay lang.
Sabi ko nga, pag wala akong makakain, okay lang. Magpapasting ako. Mananalangin ako, hindi ko sasayangin yung pagkakataon. Wala na akong pagkain, magmumurmur pa ako. Hindi. Mananalangin ako. Kasi ito yung pagkakataon, wala akong kakain. Hindi, magpapasting ako. Sabi ko nga, yung lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, gawin natin masaya. I-adapt natin ang mga bagay na gustong ipa-adapt ng Panginoon sa atin. Ito pong pagpapala ng Panginoon sa atin, tayo po ang makakakuha nito. Kung purni sa atin, kung gusto mo itong kunin, pag ayaw mo itong kunin, hindi mo ito makukuha. Pero pag kinuha mo ito, ibibigay ito ng Diyos. Ibibigay niya ito sa iyo. Pag inaabot niya, ibibigay niya ito sa iyo. Sabi ng Panginoon, pag mapagkakatiwalaan kayo sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan kayo sa malaking bagay. Ay kung sa maliit pa lang hindi tayo mapagkatiwalaan, paano tayo pagkakatiwalaan ng malaking bagay? Paano kung 1 milyon ang pera mo, baka hindi mo maibigay yung 100,000? Ang laki nito. Paano mo ito ibibigay? Pero pag nasanay ka na magbigay sa maliliit na bagay, yung malaki po, madali mo na itong ibigay. Kaya kung minsan, alam niyo sa pagbibigay, kung minsan, pag malapit na yung linggo, pati yung pantides mo, parang mahuhugot. Kasi tinitis ka ng Panginoon. Kung kaya mo nga itong ibigay sa Kanya. Linggo, Sabado na, wala ka ng ibang pera, yun na lang. Ngayon, humingi yung anak mo. Anong gagawin mo? Ay, ibigay ko lang ito kasi naunawaan ako ng Panginoon. Okay, naunawaan tayo ng Panginoon. Pero hindi dadalo yung pagpapalang sinabi niya sa kanyang salita. Dahil kahit kailan, hindi po piling magkamali ang salita ng Diyos. Dito po siya, ito po yung inilagay niya sa atin at ito ang dapat natin sundin. Pag ang prinsipyo ay wala sa salita ng Panginoon, hindi po ito piling mangyari. Kaya, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, yung pagpapala, tayo po ang may hawak. Parang isang tao na may hawak na sisiw, pinahula niya. Sabi niya, hulaan niyo nga yung sisiw kong hawak. Buhay ba ito o patay? Ay sabi nung, paano naman yan? Siyempre, kung sabihin kong buhay, pag piniga mo yan, di patay yan paglabas. Wala akong tatamaan yan. Pag sinabi kong patay, ibubuka mo, buhay. Sabi niya, kaya sabi ko, sa kamay po natin ang pagpapala. Kung gusto mo itong mabuhay, makakamit mo ito. Nasa kamay po natin. Pag ito'y pinakawalan mo, mabubuhay ito. Pero pag ito'y tinigpitan mo, mamamatay ito. Hindi po aangat. Hindi po ito dadami. Pagpatuloy mong hinawakan yung pagpapalang yun na dapat ibigay mo sa Panginoon, mamamatay at mabibigat. Pero pag niluwag mo at inagpasan, lalago po. Pagpapalaan ng Panginoon. Nasa kamay po natin ang pagpapala. Nasa kamay po natin ang buhay. Nasa kamay natin ang pagpapala kung gusto mong makamit ito mula sa Diyos. Pag natataranta ka na ibalik ang para sa Panginoon, natataranta ang mga anghel na inuutusan ng Diyos para ibigay sa iyo yung pagpapala na kailangan. Nasa kamay po natin. Tayo po ang may hawak sa ating mga kamay. Sabi ko nga nung nakaraan, hinamon ko kayo, sa loob ng 1 taon na maging faithful kayo sa Panginoon at hindi kayo pinagpala ng Diyos, ilista nyo lang yung inyong ibinigay, ibabalik ko sa inyo. Sabihin nyo lang na hindi kayo pinagpala ng Panginoon. Dahil kailanman, pag naging tapat ka sa Diyos, bakit ka po ito pinagigiitan? Pinagigiitan ko po ito kasi kung gusto ko lahat kayo ay yumaman. Lahat kayo makaranas ng biyaya mula sa Panginoon. Kaya ito yung pinipilit ko. Hindi ko po ito ginagawa para sa akin. Ginagawa ko ito para sa inyo na mabuksan ang biyaya mula sa Panginoon para sa inyo. Dahil ito po yung daan. Ito yung magiging daan para kayong pagpalain. Pag hindi ko po ito sinabi sa inyo, ipinagkakait ko ang pagpapala sa inyo. Pag hindi ko po ito sinabi sa inyo, para ko na rin sinasarili ang pagpapala mula sa Diyos.
Ito po ang ating magiging susi. Pag ito po ay ating ginawa, lalo tigit pag tayo ay mayroong tinatanggap na pera na hindi mo expect, hindi mo inaasahan bigla kung may tinanggap. Ipukot mo agad yung para sa Panginoon. Alam po ninyo ang pagpapala ng Diyos, hindi lang pera. Pag nasa Panginoon ka, yung kalusugan mo, yung pamilya mo, yung pag-iingat sa inyong Panginoon. Kaya napakasarap po pag sa Panginoon po tayo umasa. Huwag sa tao. Sabi ko nga, ang tao nauubusan. Ang tao bumibigay na, ang Diyos may ibibigay pa. Ang tao, 3 hindi, 4 na hindi, ayaw na yung magbigay. Sobra ka na. Pero ang Diyos po hindi. Tuloy-tuloy yan pag naghingi ka. At sabi niya, sa ama namin, sabi niya, manalangin kayo, bumili kayo sa akin ng pagkain yung araw-araw. Araw-araw din tayong muli sa Panginoon. Ang Panginoon po hindi nagdadamo sa kanyang mga anak. Papayag ba ang Diyos na kayo ay magbubunto? Papayag ba ang Diyos na kayo ay walang damit? Hindi po. Magbibigay at magbibigay ang Panginoon pag tayo po ay sa kanya nagpumasa. Kaya sabi ko nga, nasa ating pong mga kamay ang ating pong pagtanggap sa biyaya mula sa Panginoon. Pag ito po ay ating hinawakan, mapipisa po ito. Pero pag ito po ay ating hinuwagan, binigay sa Panginoon. Pagpapalain ng Diyos at ito ay dadaan. Salamat sa kanyang mga salita sa umaga ito. Ito po ay tuloy living na. Pwede na po tayo magbigay para sa Panginoon. Hindi po tayo po'y manalangin. Father God, salamat po, Panginoon, sa mga biyaya po niyo kaloob ng iyong mga anak, Panginoon. Balik mo ito, Father God, ng 100 times, Panginoon, sa kanilang mga kapatid. Pagpalain mo sila, Panginoon, hindi lang sa pera, sa physical, pati sa spiritual. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat sa Panginoon, paggamit po ito sa ikalalago ng iyong gawain sa lugar na ito. Pagpalain mo ang bawat isama, ipamdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.